So hello guys, so nung nakaraan meron tayong vlog na tinatanong natin kung kailangan mo ba ng Nintendo Switch 2 kung meron ka ng Nintendo Switch na OLED. Nung panahon na yun guys, wala pa akong Nintendo Switch 2. Pero after kong testingin yung Nintendo Switch 2, so ito naman guys yung magiging comparison ko ng Nintendo Switch 2 versus sa Nintendo Switch OLED. So doon muna tayo guys sa pros and cons ng Nintendo Switch 2 over sa Nintendo Switch na OLED. Siyempre unang-una dyan guys, yung mas malaki yung screen. So ito guys is 7.9 inches, ito naman is 7 inches. Ito guys is 1080p, ito ay 720p. Ito guys is 120Hz refresh rates, ito naman is 60Hz na refresh rate. Pero ito guys ay OLED screen, ito naman ay hindi siya OLED screen. Nung una akala ko na parang ang ganda na ng screen nito, pero guys kung i-compare mo talaga sa OLED screen, ibang-iba pa rin talaga guys kapag ka OLED screen yung ginagamit mo kaysa dito sa LCD screen lang. So pangalawa guys, yung Joy-Con nila. So syempre mas malaking screen na to, mas malaki na yung Joy-Con niya. So mas komportable na siya guys hawakan kaysa dito. Kasi ito guys yung daliri mo ano, nandito sa ilalim kaya nakakangawit tong hawakan lalo na ang nipis nito. So kung hindi ka gagamit ng grip o ng third party na Joy-Con, mangangawit ka talaga dito. Dito guys, hawak mo na yung buong Nintendo Switch. Yung daliri ko lahat nasa likod. So mas komportable siya guys hawakan kaysa dito. And pagkakaiba ng Joy-Con nila, syempre ito ay magnetic. So i-press mo to, lalabas to, then pwede mo siya ibalik. Ito naman guys is hindi siya magnetic. So kailangan mo itong i-press sa likod, saka mo siya i-slide. So pareho lang sila guys na umuuga. So ito rin, ganun rin siya. Umuuga rin siya. So lahat ng button guys ng Nintendo Switch 2 is meron rin sa Nintendo Switch 1. Pwera lang sa isa. So ito siya guys, itong letter C na to. So game chat button to guys, no? Kapag ka pinress natin to, yan, so lalabas yung game chat. And pwede ka makipag-chat sa ibang player pa ng Nintendo Switch 2. Or kung meron kang Nintendo Switch 2 na camera, para ka rin nakikipag-video call dun sa mga kalaro mo. So sa storage naman guys, ang built-in storage nito ay 64GB. So maliit siya. So kailangan mo to guys lagyan talaga ng micro SD card. Ito naman guys, ang built-in storage nito is 256GB. So ako guys, hindi ko pa ito nilagyan ng micro SD card, no? Kasi malaki na yun para sa akin. Kung gusto mo siyang lagyan ng micro SD, hindi pwedeng basta-basta micro SD lang ilalagay mo dito. Dapat ang ilalagay mo dito guys is micro SD Express. Kasi nga guys, mas mabilis to. So kailangan niya guys ng mas mabilis na micro SD. Next naman natin guys is yung backward compatibility, no? So lahat ng games na pwede mong laruin sa Nintendo Switch 1 ay malalaro mo rin sa Nintendo Switch 2. Pero merong mga games sa Nintendo Switch 2 na hindi mo pwedeng laruin sa Nintendo Switch 1. Kamukha nung Mario Kart World. Pero, katulad nung tinesting natin, itong NBA 2K25, kung i-compare mo siya sa Nintendo Switch 1 at si Nintendo Switch 2, pareho lang sila guys na experience. Pareho silang 30 frames per second. Yung graphics niya guys is hindi siya pang next gen. So kung ano guys yung gameplay na makukuha mo dito sa Nintendo Switch 1, yun rin guys ang makukuha mo dito sa Nintendo Switch 2. So hindi naman guys kasalanan ng Nintendo Switch 2 yun. Kasi guys malakas talaga yung hardware nito. Kaya nito guys yung 60 frames per second. So ang problema dun guys is yung game mismo. Kasi guys ang Nintendo Switch kapag kasinalpak mo dito yung game, as is na siya. Hindi ka mukha guys ng mga PC gaming handheld na pwede mong i-adjust yung graphics. Depende dun guys sa kakayahan ng PC gaming handheld mo. Sa Nintendo Switch kasi guys, pag salpak mo dyan, as is na yan. So kung ginawa guys ng developer ng game na to is 30 frames per second, so pareho silang 30 frames per second kahit saan mo pa isalpak yan. Kasi nga, wala siyang settings na pwede mong itaas yung graphic performance niya. Pwera na lang kung magkakameron ng patch or yung next na NBA 2K guys is magiging exclusive lang siya sa Switch 2 na pwede nilang gawin na 60 frames per second and syempre mas pataasin pa nila yung quality ng graphics. So yung ba kasi guys inisisi nila yung Nintendo Switch 2. Nasayang raw kung bibili ka raw nito kasi hindi mo naman raw malalaro na mas maganda yung NBA. So tama naman yun guys, pero hindi kasalanan ng Switch 2 kung bakit 30 FPS lang guys ang NBA. Kasi nga guys, yung game na yun is dinesign para sa Switch 1. So ganun rin guys sa PlayStation. 'Di ba ang PlayStation 5 may backward compatibility siya to PlayStation 4. So kapag ka nilaro mo dun yung mga Assassin's Creed, 30 FPS pa rin siya kahit sa PS5 mo siya laruin. Kasi guys, ginawa siya para sa PS4, kaya nung nilipat mo siya sa PS5, pareho lang siya na 30 FPS. Pwera na lang, nakamukha nung Assassin's Creed Valhalla na nagkakaroon siya ng 60 frames per second na patch o meron siyang version para sa PS5 talaga. So ganun rin guys yung ginagawa ngayon ng Switch 2. Meron siyang mga games na version ng Nintendo Switch 2. Katulad guys ng Zelda. So meron siyang game para sa
Nintendo Switch 1 pero meron siyang game para sa Nintendo Switch 2 na may mas magandang graphics and syempre mas mataas yung frames per second. So doon naman tayo guys sa cons ng Nintendo Switch 2 over sa Nintendo Switch 1. Unang-unang cons yan syempre, budget na naman. So ito guys kasi kung console lang as is, mga 31,000 mo itong mabibili. Ito naman ngayon, bumaba na yung presyo na to. So less 15,000 mo na lang mabibili guys yung Nintendo Switch na OLED. Kung ang lalaruin mo na games is pwede sa Nintendo Switch lang, mas maganda guys, Nintendo Switch na OLED na lang ang bilhin mo. Huwag ka munang bumili ng Nintendo Switch 2. Pangalawa guys na cons nito versus dito is pansin na pansin ko talaga na mas mabilis itong malobat kaysa dito. Kasi ito guys, tumatagal to ng mga up to 4 hours. Ito naman guys, tinatagal nito sa Mario Kart World is up to 2 hours. Kasi nga guys, mas malaki yung screen niya. Pangalawa, mas powerful siya kaysa sa Nintendo Switch na OLED. Kaya normal lang guys na mas mabilis malolobat to kaysa dito. So syempre guys, pagdating sa screen quality, mas maganda pa rin talaga yung OLED. Kahit na mas luma tong Nintendo Switch OLED, dito sa Nintendo Switch 2, makikita nyo naman yung quality nitong dalawang to. Mas maganda talaga at mas buhay na buhay guys yung screen ng Nintendo Switch na OLED kaysa sa Nintendo Switch 2. So conclusion tayo guys. Siyempre ang unang-una mo dapat i-consider dyan is yung budget mo. Yan naman lagi ang top 1 talaga na dapat mo i-consider, di ba? Na may extra ka bang budget na pambili ng Nintendo Switch 2. So kung medyo kulang yung budget mo, highly recommended pa rin guys ang Nintendo Switch na OLED. Unang-una nga yung screen niya, OLED screen. Tapos yung gameplay na makukuha mo kapag kabala nito dito, so pareho lang rin naman sila. So kung medyo tight ang budget mo talaga guys, piliin mo na lang to, Nintendo Switch na OLED. Pero guys, kung hindi naman issue ang budget and syempre gusto mo lagi yung pinaka the best, pinaka latest, pinaka high tech and syempre future proof na Nintendo Switch, dumiretso ka na guys sa Nintendo Switch 2. Pero guys, kung meron ka namang Nintendo Switch na OLED, para sa akin lang huwag ka munang bumili ng Nintendo Switch 2. Kasi guys, kaunti pa lang naman ang exclusive games ng Nintendo Switch 2 or yung mga games na hindi mo malalaro guys sa Nintendo Switch na OLED. Siguro mga 1 to 2 years pa yan guys bago dumami yung exclusive games ng Nintendo Switch 2 na hindi mo na guys pwedeng laruin dito sa Nintendo Switch na OLED. So yun lang guys ang comparison natin ng Switch na OLED and syempre itong Switch 2. So kung nakatulong naman sa itong video na to, no, wag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga content about sa gadget. And kung gusto mo guys bumili ng Nintendo Switch 2 or nitong Nintendo Switch OLED, so maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba guys legit na makakabili ng mga to. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you in my next video and goodbye.